Samantala, yung mga pumaparada pala sa NAIA, yung kaya punong-puno dati ang parking ng NAIA, eto may nakita ng ibang paradahan. Namura. Namura. Nakakita na ng bagong paradahan. Saan yan? Alamin natin kung saan. RH15, Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Jerry, katunying naglipatan na dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang ilang sasakyan na nakaparada doon sa Ninoy Aquino International Airport matapos itaas ang parking fee sa paliparan. Kinumpirma sa DZRH ni Colleen Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PTEX, na tumaas ng 14% ang volume ng mga sasakyan sa kanilang parking noong isang buwan. Pumalo daw sa 35,418 ang mga pumarada noon lamang Oktubre o sa pagsisimula ng bagong pulisiya sa parking fee ng main gateway. Mas mataas yan kumpara sa 30,778 parker noon namang buwan ng Setyembre. Mas mura kasi ng 50 hanggang 130 ang parking fee dito sa PTEX. 100p naman o para yan sa motorsiklo, habang 150 hanggang 210 naman sa iba pang klase ng sasakyan. Overnight yun? Overnight parking? Ang overnight parking ka, Jerry, sa motorsiklo, katunying sa motorsiklo, 130 pesos. Doon naman sa iba pang sasakyan, 210 pesos naman. 210. Overnight na yun. Oo. Mura nga kumpara sa 1,200 dun sa NAIA. Oo. Ganun na nga. Tapos, may karagdagan pang 25 pesos sa susunod na oras doon sa NAIA. Hindi ba ganun kamahal? Ang sabi ng mga nakausap natin na dispatcher dito, tumatagal daw ng hanggang isang linggo ang mga bagong pumaparada sa kanilang parking area. Ganun ha. Teka muna, yung bang parking space naman dyan kayang i-accommodate yung mga naglilipatan? Isang palapag lang yung parking area dito sa PTEX Katunying, pero malawak. Sa ngayon, maluwag pa. Ang sabi sa atin nung mga nakausap natin na dispatcher, kapag daw bumubuhos yung mga sasakyan dito, pinapaakyat nila yung mga sasakyan naman ng mga tenant nila doon sa ika-4 na palapag. Para doon sa parking. Saka magandang kita na rin sa kanila yan kung additional 14% na, di ba, na revenue. Okay na rin kaysa naman walang gumagamit. Yan na nakakatunsin. Doon sa ang kagandahan doon sa nangyari sa NAIA, yung mga pasahero hindi na ngayon nahihirapan kahanap ng mapaparadahan kapag halimbawa yung ihahatid mo ba may maluwag na. Ayun, maluwag na. Yung multi-level parking area nila napakaluwag na ngayon. So diyan, Giselle, sa PTEX yung isang linggo magkano abutin nun? 1-2. So Jerry, times natin sa 7 yung 210 overnight. 210 overnight, di mga 1.4, 1.5. Mga 1.5. Ang laking tipid. Doon sa isang gabi lang yun bakit ba kasi diyan sila nagpa-park ng sasakyan? Saan ba nagtatrabaho yung mga yan? Sorry, Katuning? Saan ba nagtatrabaho yung mga nagpa-park overnight dyan sa PTEX? Ano ba yun? Wala, dyan naman nakatira sa paligid yun, walang maparkingan? Mga nagtatagal nga sila Hindi ko rin malaan kung saan ito mga nagtatrabaho Hindi, ang nakakatawa, yung kwento dun sa NAIA. Naalala ko tuloy yung tawa yung ngiti ni Giselle Parang naalala ko si Alice Guo. Si Alice Guo. yung hindi ba sa NAIA, meron daw ilang taon na daw na nandoon yung sasakyan, iniwanan na? Inaalikabok na. Oo, iniwanan na yung sasakyan niya doon. Caution tape na nga Pambira, dapat doon kumpiskahin na ng gobyerno kapag ganun katagal na ipinarada sa isang government facility, Oo, yung ilang sasakyan nga doon, Katunying, nung pumunta ako, bagsak na sa gate. Sa sobrang tagal inabando na. Ang bihira. Sa bigat ng alikabok at masira na siguro yung gulong, Ganon. Ang bihira. Anyway, ayos. Kumusta na lang dyan kay, sino bang may-ari ng PTEX? Si Jason Salvador? Siya, si Jason. Ayos. Thank you, Giselle. Salamat ka, Jerry Katunying. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.